Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Napakabuti po ng ating Diyos, bagamat may konti tayo pong delay, because of the technology of the internet, the signal. Pero live na live po tayo sa umaga po ito. Kaya be ready, hallelujah, for the wonderful things God is about to do in our lives. And once again, we just want to thank you for welcoming us in your home. At alam po natin na may matinding gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. This time po, para patuloy po maihanda ng ating mga puso, let us welcome Pastor Edith to lead us, hallelujah, sa pagbasa ng Word of God at sa panalangin. Amen. Siguro na-miss yung kanyang beauty. Makikita nyo kayo ng kanyang beauty for the glory of God. Amen. Hallelujah. God is good. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. A day to celebrate, a day to thank God for His goodness. Amen? Everybody will say, Hallelujah! Woo! God is good! Oh, we bless you, Lord, and we thank you for who you are. You are the great God, a great and a mighty God. A great God who is always with us, oh God. You have said in your word, you will not leave us nor forsake us, oh God. And this morning, Lord, as we worship and bless your holy name, move in our midst, in every home, oh God, in every heart, Lord. Let the fire in our heart, yung puso po namin, Panginoon, yung apoy ng paglilingkod, apoy ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay lalong umalaw, oh God. Let the power of the Holy Spirit move mightily in every house, in every home, and in this place, oh God, as we welcome you this morning, Lord. We bless you. The Lord says into my heart this morning, He says, there is something great. A miracle will happen today. May milagrong mangyayari ngayong umaga. A flood of blessing is coming into your house, into your home, into your heart. I don't know what I say. So what kind of blessing? I said, the Lord says, opportunities, breakthrough, healing, every blessing. Lord, I thank you. Hindi lang sa akin, but to everyone who believe. Do you believe? We believe, Lord. We believe, Lord. So this morning, Lord, as we come into worship and reading your word, bless your word. Bless every one of us as we come into worship. Father, thank you. Lahat po, Panginoon, kami na sumasamba, Panginoon, gamitin mo ng maluwalhating dakila mong pangalan sa umagang ito at sa bawat araw ng aming buhay. Father, I thank you. I give you praise, honor, and glory. In your name we pray. And everyone says, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Woo! Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. His name is powerful. His name is beautiful. And His name is? This is Jesus. Hallelujah. Glory to God. Oh, what a wonderful name. What a wonderful name. Kaya mo balong kanta. Hindi ko lang alam kantahin niya, pero gusto kong kantahin yung what a beautiful name, because there's power in the name of Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Okay lang ba sa inyo kung haba tayo ngayon hanggang 2:00? Okay. Let's open our Bibles in the book of Joshua. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na lingkod ni Moises na sinabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupay na aking ibinigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa, ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Hiteo, at hanggang sa malaking dagat sa dahong nilululubugan ng araw
ay magiging inyong nasasakupan. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung papaanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpalakas ka at magpakatapang ng mabuti, sapagkat ipamamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man magpunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkakagayon, iyong igiginahawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba inuutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan man ikaw ay pumaroon. Bless the Lord. Bless ng Lord ang pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord? Are you ready to bless God? Are you ready to thank the Lord? Hallelujah. Glory to God. Muli po natin palakpakan ng Diyos. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah! Are you ready to praise the Lord? Come on, let's give our God the highest praise. Hallelujah! Truly, Lord, you are great and you are good. Praise you, Lord. Glorify your name. Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Oh, we praise you, Lord. So praise Him. Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great
so great, God. You're so great, God. Oh, hallelujah. We bless your name, Lord God, this morning. And we believe, Lord, that there's only one thing that is constant, and that is you, oh God. Everything changes, but only you, Lord God, you never change. Your faithfulness, Lord God, will never change. Your goodness will never change, Lord. Your promises are true, and your promises, Lord God, will stand forever. Thank you, Lord God, because you are good, because you are so faithful. And we worship you, Lord God, this morning. Bless your holy name, Lord. Hallelujah. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Lift it up. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. No, you never failed. And I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Yes, Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never sing, church. Your promise still
still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail. You never fail. You move mountains. Lord, you never fail. You never. I see you move, and I see you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made the way when there was no way, and I believe, yeah, I see you do it again. See you move, come move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. Oh, we worship you. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Sing it, your promise. Your promise still stands. Great is your faithfulness, still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
tell him this morning, church, you are Waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is you. For the last time, sing it again. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Hallelujah. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Lord Jesus, that is who you are. Hallelujah. We worship you, we praise you. Sige po, pasalamatan mo siya. Maaari wala kang nararamdaman, pero hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos. God is working. God is moving. Even though you don't feel it, God is moving. God is at work in your life. Begin to praise Him right now. Hallelujah. Declare that song once again. Waymaker. He is the miracle worker. He is the promise keeper. Hallelujah. We can be confident on this, that God is faithful. Hallelujah. Jesus. Yes, my God. Yes, Lord. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, hallelujah. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. This is our God. Hallelujah. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Hallelujah. This is our God. And He is the same yesterday, today, and forever. And even right now, in your life, God is at work. He's moving right now. Damahin mo ang kanyang presensya. Damahin mo ang kanyang pagkilos. And receive your miracle. Receive your healing. Hallelujah. And God will answer your prayers. God is good. We can be confident on this truth. God will never abandon us. We can depend on His faithfulness. Hallelujah. Salamat po aming Diyos. We give you all the glory. We receive our miracles. We thank you for an open heaven. We give you praise. We love you, Jesus. We honor you. Hallelujah. At tayo po lahat ay magsabi ng Amen, amen, amen. Hallelujah. Yes, my Lord, we receive our miracle. You are the way maker, the miracle worker, the promise keeper. Hallelujah. Light in the darkness. This is our God. Hallelujah. Oh, we praise you, my Lord. We praise you. We give you glory. And everybody will say, Amen. We can now be seated in the presence of God. Thank you po sa ating po mga musicians, so passionate. Sa ating po mga pastor na kasama ko ngayon, ilan lang po kami, Pastor Edith, Pastor Phil, Pastor Zayo, ng ating director, si Pastor Ian, nag-intercede, si Pastora Carmela, at ang ating po sa technical, at ang mga choir natin na iilan.
Hallelujah. Magandang umaga po. Ready na po ba kayo? Nais ko pong i-share ang isang napakahalagang message na kailangan ngayon, na parang bihirang makita. It's about the ministry of encouragement. Para sa akin, ang isang nakapagbibigay ng encouragement yung ating mga ngiti. Yung liwanag sa ating mga mukha. Kaya lang po, tinatakpan ngayon ng face mask. Yung ating hug, di ba? Yung ating hug. Di ba? Power hug. Kaya lang pinipigilan ng social distancing. Yung mga elderly, ang pangarap po ng mga senior citizen, maglakad sa Manila Bay, o sa may likuran, o sa mall, holding hands. Pero bawal ngayon sa ating mga senior ang lumabas. Sa mga youth, ang sila'y sports, lumabas. Pupunta sa youth gathering, sa cell group. Yan po yung mga kabataan, encourage sila pag sila po ay nakakalabas. Pero pinipigilan po ngayon ng ating quarantine ng COVID virus na ito. Kaya nga po, let us be creative. Let us be creative. How can we be a part of this ministry of encouragement? Malay mo ang katabi mo, nangangailangan ng encouragement. Namimiss yung ngiti mo, kaya lang naka-face mask ka. Namimiss yung hug mo, yung holding hands ninyo. We need to be creative. Ito po yung ministry ngayon na kailangan natin. Hindi po ministry of criticism, hindi po ministry of pagiging suspicious and nag-accuse, but the ministry of encouragement that empowers others. Sabi natin, ministry of encouragement. Now, itong tanong ko, sino ang iyong pinapakinggan? Saan ka umuhugot ng lakas? Paano mo rin kinakausap ang iyong sarili? May mga tao ba sa buhay mo na tumutulong sa iyo para lumabas yung galing na nasa iyo? Actually, may joy sa puso mo, may happiness, kaya lang napipigilan. Sapagkat napapaligiran ka kuminsan at we are being bombarded by negative news in the airwaves. Kaya ang nangyayari sa atin, yung joy, yung excitement, parang ayaw lumabas. Napakahalaga ng message po ito. Gusto ko muna magkwento before we go to our scripture reading. Meron po kasing magbabarkada, grupo ng mga palaka. Magbabarkada po ito. At alam ko, nakakita kayo ng palaka. Namimiss ko yung mga palaka. Sa bukid po namin noon, sa likuran namin, maraming kawayan. Sa may sapa, and then sa bukid namin, maraming mga palaka dyan. Ito pong magbabarkadang palakang ito, masayang naglalakad. Magbabarkada no? Kaya lang, meron pong dalawa, hindi sila conscious, hindi sila aware, na hulog sila sa isang balon. At ang sabi ng kalamang barkadang mga palaka, naku, patay kang palakakan yan. Hindi na kayo makakaalis dyan. Pero yung pong dalawa, hindi nagpa-discourage. Talon ng talon. Para po sila makaalis doon sa kanilang kinalalagyan na balon. Pero yung mga barkada nila mapang-inis. Wala, hindi nyo kaya yan, manghihina kayo. Ano? Hindi na kayo makakalabas, mamamatay na kayo dyan. Ayun pong isa, na-discourage. Nang marinig yung mga salitang, hindi na kayo makakabangon, hindi na kayo makakatayo, mamamatay na kayo. Ano bang nangyari? Yung isang palaka, namatay nga. Patay. Pero yung isa, talong pa rin ang talon. At sabi ng mga kabarangkada niyang palaka, hindi mo ba kami naririnig? Sayang yung pagod mo. Huwag mo nang pilitin pa. Wala ka nang makagawa. Yun ang sigaw nila. Ito po palaka, parang walang naririnig. Ano bang nangyari? Itong palaka po ito, nakatalon po siya at nakalabas. Ito sabi ng kanyang kasama niya mga palaka. Ang tindi mo, bro, sabi niya, bakit? Hindi po kami naririnig, sabi niya. Pasensya na kayo, sabi niya, bigyan ako, sabi niya, akala ko, sabi niya, sinasabi mo, kaya mo yan, hindi ka ba mamatay? No? So, kuminsan pala, maganda rin yung tayo bingi. No? Bingi sa mga negatibong bagay. So, ito mong palang ito, nag-survive. Now, what is the moral of this story?
encouraging words, encouraging support, yung suporta, yung words, yung act of kindness are very powerful. They can make the difference between life and death, between success and failure. You can go a very long way influencing the individual for years to come sa pagitan ng ating pag-encourage. Anong ministry kinabibilangan mo? Saang ministry kang nandoon ngayon? Ginagawa ba natin ang calling natin ito? Ano po, nagpipray ko kay Lord. Lord, sabi ko, anong i-share ko? Bagamat last Sunday, na-share ko yung understanding the wisdom of God in every season of our lives. And I believe there is more na gustong i-share doon. But this time, God spoke to my heart. Ito ang kailangan natin ngayon. Tingnan mo, ang ganda mo, naka-face mask ka. Yung makita ka lang, natutuwa na yung tao, nakaka-encourage na. Yung mukha natin, di ba? Yung ating ngiti, yung ating mga salita. Kung bisa meron kong kausap na naka-face mask, yung kanyang mga words, hindi ko ganong maintindihan. So there are so many obstacles right now. Yung hug, di ba? Yung holding hands, yung picnic, yung family gathering. Meron siya nag-birthday. Mag-isa kang nag-birthday. Wala kang ka-holding hands kundi sarili mo na may kasamang, anong tawag doon? Alcohol. Sanitizer. Ito pong ministry of encouragement ito, this is the ministry that restores and empowers others to live victoriously and help them fulfill God's wonderful purpose for their lives. Kapatid, you are not an accident. There is something great inside you that needed to be encouraged. Bumitaw. Actually, hindi na po bago yan. Noon pa naranasan na yan ng mga Israelites at mga naunang Kristiyano. And maybe right now, yan ang nararamdaman mo. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews chapter 3, actually, ang Hebrews chapter 3, kung ating titignan, ang they are full of complaints, murmuring, and they discourage others. Kaya nangyari sa kanila, nangamatay sa ilang. Marami hindi nakarating sa kanilang destiny. Kaya nga po, this passage na ating babasahin is a warning. Sabi niyo, warning. To every Christian not to allow stubbornness or sin or lack of faith to rob them of God's promise blessing. Ano po, in the midst of this pandemic, there is breakthrough. Sabi nga kanina sa akin ni Pastor Edwin, there is blessing. No? Now, wala tayong pinag-iba sa mga Israelites. Bibitaw ka ba? Pag-discourage ka ba? O palalakasin mo ang iyong sarili? Sabi nga riyan sa NIV, but encourage one another daily. Huwag mong hintayin yung next Sunday para ma-encourage ka. Sa atin, hinihintayin natin yung ating Sunday service. And thank God, sa Christ yun, meron tayong morning watch. Actually, nakaka-bless yung ating mga pastor every time they share the word. Every 5:30 in the morning, hindi ka pwedeng hindi ma-bless. Nagpe-pray sila, ginagawa yung assignment. And they share the word and pray with passion, with heart, with faith. Kaya tayo, bless tayo. Pero hindi lahat nakikinig. Akala nila hindi kailangan ng Word of God. Akala nila hindi kailangan yung encouragement. Ako, I need encouragement. Kaya sabi niya, but encourage one another daily. Sabi niyo, daily. Parang vitamin po yung encouragement. It nourishes us. It boosts us. It empowers us. Anong sabi? As long as it is called today. Pag sabihin today, yesterday is a history. Today is a present, no?
Yan lang ang ating tanging opportunity to show love, to smile, to encourage. Amen? In other words, pag sinabing today, this is our opportunity to be a blessing. Huwag kang papayag, lilipas ang hapong ito, wala kang napangiti kahit naka-face mask. Amen? Wala kang nahag kahit imaginary hug lang. Ang hirap man. So we need to be creative, but our text, our messages, now through this new platform, Messenger, Facebook, huwag na tayong mag-post ng mga negatibo. Ang mundo ngayon, punong-puno ng mga negatibong salita. Hindi na napifilter. The airwaves, the radio, the magazine, full of negative words. So deadly, so discouraging. Kung minsan na-imagine ko si Presidente, ano kaya ang pakaramdam ng ating Presidente na may nagbibigay ng ganyan, pabiro ba niya o totoo? So very discouraging. Ako lang po, kuminsan ako bilang pastor, makakita lang ako minsan na, alam mo, nagpipreach ako, may mga tumatayo, may mga parang hindi nakikinig. Kuminsan gusto kong patsugin ng discouragement. Hindi yata na-bless, sabi ko, hindi yata nakikinig. Kamukha ngayon, meron po sa inyo dyan, nakahiga. Puti hindi ko nakikita. Kuminsan nakaka-discourage, di ba? O baka pagod naman po kayo, okay lang po, mahiga kayo. Huwag lang kayo matulog. Amen. Sabi niya, so that none of you, we need daily encouragement. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Napakapalad natin, tuloy-tuloy ang ating church. Amen. Na-encourage tayo sa mga sacrifice. Napaka-blessed natin. Pero may iba nag-stop. Nag-stop mag-encourage. Nag-stop mag-share. Nag-stop maglingkod. Na-quarantine. At na-trap sila ng deceitfulness of sin. Kaya napakahalaga mga kapatid, papalag tayo. Amen po ba? Sabi nga po riyan, in every day, sabi ni Les Brown. Les Brown ba yun? O Les Brown ng pronunciation. Magaling na motivational speaker dyan. Sabi niya, in every day, there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact. Ako, masaya na ako, makapagpagiti lang ako ng isa. Malungkot naman ako pag may nalungkot dahil sa akin. Sabi ni Carmela, huwag mo isipin yun, naintindihan niya yun. Naunawaan niya. Isa po kasing kahinaan ko, gusto ko lahat maging masaya. But I cannot please everybody. I cannot make everyone happy. Pero huwag kayong papayag, nilipas ang araw, na wala kang nasabi maganda kay Mrs., kay Mister, amen, sa anak, kay lolo, kay lola. Kailangan kasama tayo lahat sa ministry of encouragement. Now, why encourage every day? Now, sa ating binasa, makikita natin that sin is deceptive, destructive, and it can be deadly. Hindi sila nakapasok sa promised land. Isang dahilan na nakita ko, although marami, the battle is real and the enemy is real. Totoo ang labanan. Ang mga Kristiyano sa Hebrew, ng mga taga-Hebreo, sa panahon yun, dumadanas ng matinding labanan. At ang matinding sa labanan, kuminsan, nakakapagod. Napupuyat ka. Nag-iisip ka. Kanina sinasabi ko kay Pastora Carmela, alam mo sa mga gyera kuminsan, ang labanan kuminsan, hindi lang isang araw. Hindi lang isang linggo. Especially World War II, World War I. Kuminsan, months. At ang technique nila na ginagawa, para mag-survive sila, ang ginagawa, magdadala sila ng mga manok. Hindi luluto para makitlog. Ng mga kambing, hindi rin gagawing kalgaretang kambing para may gatas. Kasi pag hindi sila nanonourish, wala silang kinakain fresh, something healthy, umihina sila. Yung reflexes nila, merong news, merong balita, merong sa history, ang isang ginawa daw ng mga Hapon, kung bakit matatapang sila at hindi natutulog, shabu, pero na palang shabu noon, drugs. Shabu ang iniinom, kanilang ginagamit para patuloy silang gising. Kaya kung minsan sa ating panahon ngayon, di ba? Kasi maraming malungkot, maraming discouraged, naiisip drugs.
Naisip shabu. Pero tayo, we have the Holy Spirit. Amen? We belong to the kingdom of God. And the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen? Kapatid, kung wala kang Holy Spirit ngayon, kung hindi ka paspos ng Word of God, kung hindi ka tumatanggap ng salita ng Panginoon, because of the reality of the battle and the enemy is real, we will get discouraged. Baka nga tabi nyo ngayon, parang lupay-pay na, nagihina na. We all encounter difficulties. Umaharap tayo. The world is not perfect. Sabi nga po, yung dila at ngipin, lagi na magkasama, kung minsan nagkakagatan pa. Kaya mga anak, huwag kayong mabigla kung ang mga magulo nyo, o yung magkapatid, nangyayari yan. Yung conflict. Because we're not perfect. Kaya nga, we need to be creative. Papayag pa tayo dahil ang mundo hindi perfecto. Dahil we have been limited by this pandemic, by this quarantine, hindi na ba tayo mag-i-encourage? No, as a Christian, we need to arise. We need to take part of this ministry of encouragement. Amen po ba? Alam po, there are some people around us that are determined to put us down. Ibagsak tayo. Huwag niyo silang pakinggan, kagaya ng palaka. Amen? Yung ba parang bingi ka, sa kalang naririnig. Kung minsan blessing din po yung medyo mahina ang tenga ko. Kung minsan sa akin pagte-text, malabo din ang mga daliri ko. Minsan mali yung mga letter. Anyway, huwag mo hayaan mapasukan ka ng lason, ng masamang salita. Yung attitude ng iba na talagang parang pinapatay ka. The best way to succeed against your enemy, not to retaliate, but to become better. Sabi nga ni Pastor Herbert, after this quarantine, we will become better, stronger, wiser. Sasabi ko yung stronger, saka pogier. Pogier. Lahat ng pogi magsabing amen. Amen po ba? Huwag niyong hayaan papangit niya dahil sa quarantine na ito. Huwag natin hayaan na hindi tayo magagamit ng Panginoon. Ito ang kailangan natin ngayon. Encouragement. Pero kung nabasang article is about a young boy. Nag-aaral sa college, o sa high school. 6-footer siya. 6-footer. Palagi siyang nasa likod. Nasabi ng teacher, sa kanyang observation, karamihan sa mga nasa likod during the classroom, either hindi interesado sa pag-aaral or average, o parang gusto nang tumigil. Yun ang kanyang observation. Pero naawa siya kay Edmond. Edmond ang pangalan. Brown hair, brown eyes siya. And then, during the kalang examination, gusto niya siyang bitawan bigyan siya ng failing grade. Pero meron siyang compassion, parang naawa. At nag-i-struggle siya. Kaya lang, during that final examination, wala siya. Hinihintay niya dumating, hindi dumating si Edmond. Tapos na ang examination, at lahat ay umuwi na. And then yung teacher, inayos na ang kanyang gamit, at aalis na siya. Nang maya-maya ng konti, dumating si Edmond. May black eye, may dugo sa bibig. Tapos sabi niya, pwede pa po ba akong mag-exam? Yung teacher na bigla, nag-isip ng konti. Kung bibigay siya ng chance. O sige, sabi niya, pwede pa. And then after the examination, sabi niya sa kay Edmond, alam bang nako mo, sabi niya, you got an A grade. Nabigla siya. And then, tuwa-tuwa yung bata, umalis. Pagkatapos, sabi, ng gabi yun, hindi makatulog yung teacher, nagkamali ata ako, sabi niya, never in my career as a teacher, nagbigay ko ng A grade, sabi niya. Mali ata, naging sobra ata yung awa ko, sabi niya, nadala ata ako. And then, kinabukasan may tumawag sa kanya. Sabi niya, teacher, sabi niya, maraming salamat. Naligtas mo si Edmond. Kasi may na-discover na letter. Ito pa lang si Edmond, dahil matangkad siya, yung kanyang kuya, hindi gaano matangkad, no? Binubuli siya.
yung kanyang mga magulang, hindi siya gaanong napapansin. Ang ginawa, gumawa siya ng suicide notes. Sabi niya ganito, sabi niya magpapaalam na ako, hindi niya ako makikita, pero meron akong mga naipon, tinabi ko, sabi niya. And brother, sabi niya sa kanyang kuya, big brother, sabi niya, you are my idol. Ma'am, dad, sabi niya, sorry, sabi niya. Doon sa kanyang kwarto, nakita yon na may picture ng kanyang kuya. Magpapakamatay na. Pero hindi nagpakamatay dahil doon sa kindness and encouragement ng teacher. Nagpatuloy siya. Ngayon, dentista po siya at may 4 na anak. At tumutulong din sa mga kabataan na dumadanas ng discrimination, ng bullying, ng discouragement. Mga kapatid, napakahalaga ng ating ministry ito. Dumadaan tayo. Why encourage every day? So that no one will be a victim of unbelief. Ito ang problema. Ito ang problema sa mga Israelites. At problema din ng mga taga-Hebrew, parang hindi na sila naniniwala pa. Kasi yung mga panalangin nila parang walang nangyari. So that none of us will fall into the trap of the deceitfulness of sin. Sin is so deceptive. Sinasabi sa iyo, masarap yan, gawin mo. Pero pag ginawa mo na, patay kang bata ka, kawawa ka na. Hindi ka nakarapat-dapat, hindi ka na magbabago. So you will feel discouraged. Kaya iba parang ayaw na maglingkod kasi hindi na nakapagde-devotion. Nagkakasala. Sin is so deceptive, so deadly. Kaya we need to encourage others. Amen po ba? So that none of us will be a victim of wrong mentality. So that none of us will miss the grace of God. The grace of God is always available. Pero pag walang encouragement, sayang yung grace of God. So that none of us will stay in a wrong behavior. So that we will reach our leadership potential. So that all of us will experience the joy of being one in Christ. Napakahalaga. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging worship leader. Ang kailangan lang, maging creative tayo. Gustuhin natin ang ministry ito. Magpakapuspos tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? Magpakapuspos ng Holy Spirit. Ng Word of God. Para yung lalabas sa atin, nakaka-encourage pa rin. Halimbawa po, yung lata na may gatas, ipukul mo sa lupa, pukpukin mo. Sabihin mo na masama, anong lalabas doon sa lata? Gatas pa rin, sa pagkatyan ng laman. Sa pandemic na ito, magsasurvive tayo. Pag tayo punong-puno ng salita ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ng salita ng Panginoon, amen po ba? Ng Holy Spirit. At ang lalabas sa atin, nakaka-encourage pa rin. Can I have an amen? Ito po yung panahon na mag-encourage tayo sa bawat isa. Mayroong iba namatay na ang pangarap nila. Ang iba naman, na-trap na. Hindi na ako makakawala sa bisyo ito, kasalanan ito, sa problemang ito. We need to encourage them. We need to help them. Sa kalang nararanasan. Sabi ko nga po kanina, encouragement is like a vitamin to our spirit that we need to take every day. At tayo, painumin natin ng vitamin, ng booster, ang ating kapwa. Amen? This is the time to encourage each other. Pakisabi mo, this is the time. This is the time to encourage each other. Ang ginamit sa The Passion, this is the time, the opportunity. Ang ginamit naman sa NIV, daily. Encourage each other daily. Kung kailangan ng nasi, ang biga, ang kanin, araw-araw, ang ulap, ang tubig, ang vitamin, araw-araw, kailangan natin mag-encourage at tumanggap ng encouragement. Can I have an amen? Ito po yung panahon na mag-encourage tayo. Now, what does it mean to encourage? Actually, yung word na encourage was first mentioned in Deuteronomy chapter 1, verse 38. When God instructed Moses, when he was about to die, and then inilipat yung leadership kay Joshua. At siya lang magdadala sa promised land. Yung bigat ng leadership na kay Joshua na. At hindi madali. Hindi madali. Kailangan niya ng encouragement. Kaya sabi diyan kay Moses, but your assistant Joshua, son of Nun, will go there. Saan yun? Sa promised land. Encourage him. Ito, pinili na, assistant ni Moses. Kailangan ng encouragement. Alam mo,
ang tindi ng pangako ng Diyos sa atin, ang tindi ng ating potential. We have a bright future ahead of us. Itong pandemic na ito, hindi niya kayang tuklaban. I-eclipse yung ating magandang future. Because our future, our destiny is sure. Pero kailangan natin ng encouragement. Kailangan natin ng tumapang. Ang sabi niya, encourage him, for he will help Israel take possession of the land. Alam mo ba nung natutong magbasa? Uso noon yung comics. Siguro mga ilang taon pa lang ako. Pinapanood ko lang yung comics, yung mga picture. Pero sabi ng uncle ko, ang tawag niya sa akin ay Bin. Ang tawag sa akin ay Bino, pero ang tawag sa akin Bin o Alvin. Bin, sabi niya, magaling ka palang magbasa, sabi niya. Hindi niya alam, tinitignan ko lang yung mga picture. Ano bang nangyari? Natuto akong magbasa. Alam ba bakit pumogi po ako? Sabi ng nanay ko, pogi ka, ano? Ano, naniniwala po ako? Na-encourage ako, lumakas ang loob ko, naligaw ako, at may nagkagusto. Mukhang totoo nga yung sabi ng nanay ko, pogi ako. And kayo, nakatingin kayo sa akin, di ba? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Yung pong salitang encouragement, yung word na encourage is a rich word. Napakayaman. A very powerful word. And it means to see someone. Ano ba, mayroong nakitang lulugo-lugo. Hawakan mo siya. Brad, agyo mo yan. Amen. Brad, kaya mo yan. Kasama mo ang Panginoon. May mga panahon, dapat ganyan tayo pag-encourage. Para kung minsan, ginaganon ako ni Pastor Eddie. Sabi, Pastor, kailangan na tsuka. Bakit? Ikaw, Senior Pastor, agyong mo yan. Sabi na. Naalala ko si Pastor Carmela. Noong meron na kaming kotse. Kaya lang tinatawag ko pa yung kapatid ko para ipag-drive ako. Ang sabi ni Carmela, Dear Ana, hindi pwede palagi mo tinatawag si Andy. Kaya mo yan, sabi niya. Ikaw mag-drive. O sige, sabi ko. Sumakay po ako ng kotse. Ako mag-drive. Praise God, sumakay din siya. Handa siyang mamatay para sa akin. Lumakas ang loob ko. Sumakay siya, sumakay yung mga anak namin. Nagpunta kami kina Bajo. By the way, malapit na po birthday ni Bajo. Bajo, happy birthday po. Ngayon po, nagdadrive na ako. So, to cause someone to be courageous. Alam po, hindi talaga ako matapang. Si Mrs. ang matapang. Palagi niya akong ini-encourage. Naalala ko si Bishop Hong. Sabi sa akin ni Bishop Hong, brother, sabi niya, first time kong marinig ang first personal akong kausapin ni Bishop Hong. Nasa Interbank tayo, that was siguro 1985 o 86. Sabi niya, Brad, sabi niya, kabos kang pastor. Sabi ko, bisa akong magpastor. Sige yan. In-encourage na ako. Nung pabasok ko sa Bible School, ako yung tanggapin. Pero yung kasama kong pastor, sina Pastor Phil, Pastor, brother, sabi, agyong mo yan, Pastor Phil. Mag-enroll ka, kaya mo yan. Nag-enroll naman po ako. At alam niyang kwento ni Pastor, alam niyang kwento ng buhay ko. Kung walang nag-encourage sa akin, wala ako ngayon dito. Amen po ba? Yung una kong gawain sa Kabalansyan, yung mga member doon, nakaka-encourage sila. At kayo po ngayon, nakaka-encourage. Lalo na sa tingin nyo, parang na kayo po'y nagagandahang lalaki sa akin. Di ba nakaka-encourage po yun? Okay. To cause someone to be strengthened. Yung po ibig sabihin, encourage. To cure someone. I like that. Maraming iba, they have a mental problem, emotional problem, attitude problem. They need to be cured. Ako, ang dami kong struggle sa buhay. Thank you. Thank God for the Holy Spirit. But sometimes, you need to hear somebody, someone close to you. At sasabihin sa iyo, I believe in you. Nako-cure, kumagaling tayo sa ating discouragement. And I believe right now, pinapagaling ka ng Panginoon. It means to help and to repair. Yan po ibig sabihin sa, mayaman kasi yung Hebrew word din, mayaman yan eh. To fortify someone and to confirm them. You are anointed, you are a man of God, you are beautiful inside out, you are genius, amen? You are amazing Spider-Man. You are
You are Barney, the dinosaur. It caused them to be established. Kaya ito mga tatag, may confidence. It helps someone to become mighty. It restores their health and gives them strength and courage. It hold up someone. Yun po ang encouragement. In the New Testament, yung word encourage ay parakleo, parang parakletos, parang Holy Spirit. Parakleo, parakletos, speaks about comfort. Sa parakleo, implore. Mayroon nakikita ang maganda, parang si Paul, kinakausap, pinapakiusapan. May mga parang pakiusap, anak. Parang yung nanay ko, yung ima ko, Alvin, nana, yakapay puyat. Alvin, mga ganggule. Kain ka ng gulay. Ha? She is imploring me. Alvin, sabi niya, maganda kang lalaki, kahit hindi ka mag-artista. Meron din mga pastor, pogi, nagpapastor. Hallelujah. It usually means that one is calling someone to their side in order to teach, comfort, strengthen, or push them to act in a certain way. Alam po yung pong kwento po ni yung Empress Key. No, meron po siyang, lang siya, tribute woman siya. Pero kaibang klase siya. Panoorin nyo, Empress Key. Ano? Yung emperor na puppet, mahina ang loob, na-develop niya. Bakit? Because he's always on his side. Tumutulong. Yung kanyang nation, Goryeo pa noon, Korea, naligtas niya. Sapagkat marunong siyang maging courage at tumulong. Babae lang siya. Tribute woman. Ano? Lumaki mag-isa. Pero natulungan ang Korea against the Yuan dynasty, the China noon. Mga kapatid, we need someone, amen, alongside. Sabi nga, it is more giving someone support or confidence. You help them to develop something in them. Tinutulungan mo sila na may ma-develop sa yun po yung ibig sabihin ng encouragement. Kaya napakapalad ng isang mister na ang misis niya ay marunong mag-inspire, marunong mag-encourage. Amen? Kasi po ganito, kahit matalino ang lalaki o matalino ang misis o matalino yung anak, kung hindi marunong mag-inspire yung mga nakapaligid sa kanila, nabobobo yung tao. Amen po ba? Nabobobo. Ako, bakit ako tumalino? Bakit ako pumogi? Napapaligiran ako ng mga matitinding kamukha ninyo na marunong mag-encourage, marunong mag-inspire. Amen? Kaya napakapalad mo, kapatid, ang pamilya mo. Blessing yan. Ikaw muna mag-encourage, mag-inspire, and then you will reap what you sow. Huwag ka muna maghintay na paglingkuran ka. Ikaw muna maghugas ng plato. Ikaw muna maglaba. And then mamlansa ka. Ikaw muna mag-encourage. And then makikita ang kaibahan ng buhay mo. Ano mangyayari? You will reap what you sow. Amen? So pag sinabi, encourage, parakleo, to admonish, to exhort, to warn. Maraming mga tao kailangan kausapin. Encourage, admonish. Anak, mapapahama ka dyan sa bisyo yan. Masisira ang buhay mo. That's one way to encourage others. Kung minsan in a private, you encourage them. Lalo na, nakikita ko, may bisyo ka, brother. Nauhulog ka, nauhok ka dyan. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang mga pinupuntahan mo. Brother, tigilan mo na yan. Ipapipray kita. Kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Sometimes we need courage. Courage and love. Speak with love. Na ating i-correct in private yung tao. May potential ka, sayang ka. Huwag ka magpatuloy dyan. Sayang yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Sayang ang yung destiny. Please. At marami sa panahon ito, kailangan kausapin sila. They need encouragement. Sabi nga po ng Proverbs 10:21, the words of the godly encourage many.
Lahat ng godly magsabing amen. Now, this is the time for the godly to arise and to do an act of kindness and speak words of life to our dying world. Kamakailan may nagsalita kay Presidente, di ba? Nakakalungkot, nakakaawa yung mga taong yun na huli ng NBI. Hindi mo dapat gaganyanin. No? Hindi mo siya dapat tawagin lang Duterte. Leader siya, presidente. Nilagay ng Diyos. Kahit ayaw mo, yung respeto nandoon, tao pa rin yan. Nakakaramdam ng lungkot. Huwag tayo magsalita ng masama kaninamang tao sa Facebook. Huwag natin punuin ng mga negative comments. Huwag na tayong sumama. Ipag-pray natin yung ABS-CBN. Maraming mga employer dyan. Maraming Christian na dyan. They need help. They need prayer. At salamat kay Peter Cayetano. Nakaka-bless. Amen po ba? Na talagang ginagawa yung trabaho niya. Ako, leader din po ako. Nalulungkot ako pag ako'y nakakaramdam. Kaya I need encouragement. Yung pa kayang ating presidente sa edad niyang yan, ang hindi niya kailangan ng encouragement. Yung ating mga leader. Pag meron tayong nakikitang masama, alam ba, sa barangay natin, sa kapitan natin, puntahan natin. Huwag mo lang i-Facebook, kausapin mo. Pag hindi nakinig, magsama ka ng ibang mga leader. Pag hindi nakinig, isama mo ang barangay. Pag hindi nakinig, sabihin sa DILG. Huwag lang sa Facebook. Sila nang bahala nun. Amen po ba? Mga kapatid, huwag ka na makisawsaw. Huwag na tayong makisawsaw pa sa negatibong mga salita na kumakalat sa Facebook, sa internet, sa radyo. Let us be an encourager. The words of the godly encourages many. At pag lahat ng Pilipino marunong mag-encourage, aasenso ang bansa natin. Amen po ba? Uunlad ang ating bayan. Now, why encourage every day? Nabanggit ko na, sin is deceitful, deadly, destructive. No? Wrong behavior can be developed. People will be trapped pag hindi tayo mag-encourage. Panghuli po, it can help others fulfill their destiny. Alam natin si Barnabas, yung impact niya. Sa panahong kailangan na kailangan siya, they are being persecuted. Dumating si Barnabas, in-encourage ang early church through his generosity. Nang si Paul, ay ayaw paniwalaan ng mga apostles kasi persecutor siya. Si Barnabas, pag-ilipat mo na anak, siya ang tumaya at nag-encourage sa mga apostles. Totoo ang kanyang conversion. Yung impact ng buhay ni Barnabas kay Paul ay matindi. Nang si Barnabas, nang si Paul, na-discourage kay Barnabas o kay John Mark, sino ang sumalo, ang tumulong kay John Mark? Barnabas. Pag-ilipat mo na anak, Barnabas rescued John Mark. Kaya may Paul and Barnabas, naging Paul and Silas, and then naging Barnabas at saka si John Mark. And in the final days, paglipat mo na anak, in the final days of Paul's ministry, he requested to get John Mark. Ang sabi niya sa 2 Timothy 4:11, he is useful. He is useful. And then, he became the writer of the gospel according to Mark. Ano kaya walang Barnabas? Baka walang Apostle Paul. Baka yung John Mark tuluyan ang nag-backslide na discourage. Ano kaya walang Bishop Hong sa buhay ko? Walang mga pastor na kasama ko ngayon. Siguro mahihirapan ako. O sabihin natin parang limitado ang tao. Ano kaya? Walang Holy Spirit. May Holy Spirit. May Bible na tutulong sa atin. Sa akin mo magtatapos, nais ko yung i-remind, ito ang kailangan nating minister ngayon. Encouragement. It restores, it empowers, and it helps others to live victoriously, to fulfill God's wonderful plan sa buhay nila. Salamat po mga kapatid. Sa oras po ito, maybe you feel discouraged.
Maybe you feel lonely and alone. Meron kang family, pakinggan mo lang yung love nila, damahin mo yung love nila. And maybe no one is comforting you, exhorting you, encouraging you. Learn to speak to yourself. Learn to encourage yourself. Huwag mong hayaang mamatay ang iyong destiny. Masira ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil lang discouraged tayo. Titigil ba tayo? No. We have God. God is faithful. Hallelujah. Darako tayo sa communion. I-ready natin ang ating mga sarili. And as we go to the communion, we will allow Jesus, our Lord, His presence to empower us, to restore us, to heal us, to encourage us. Hallelujah. May I call Pastor Phil? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam niyo po, ang Passover ay napaka-importante po sa mga Israelites. They always remember the deliverance of the Lord sa buhay po nila and the protection of God. If you remember at that time na sa pamamagitan ng dugo ng tupa na pinahid po doon po sa amba ng kanilang mga pintuan, na-experience po nila yung proteksyon ng ating Panginoon and the deliverance of the Lord na inalis po sila from Egypt going to the promised land. Sa panahon po natin ito, very important that as we take the Holy Communion, take part of the Holy Communion, we remember the deliverance of Jesus Christ. Tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay nakakaranas po ngayon ng kanyang proteksyon araw-araw. And not only protection, but even the power to experience victory every day. Kaya every Sunday po, tayo po ay nakikibahagi sa banal na hapunan upang ideklara natin na sa tuwing tayo po ay bumabangon ng umaga, tayo po ay nasa proteksyon ng ating Panginoon. This is every day. The Lord will never leave us nor forsake us. Ating pong kunin sa oras pong ito, itas po natin ang tinapay, anuman po yung hawak po ninyo ngayong oras na ito. Ating pong itaas ito pong tinapay na ito. This is the symbol of the body of Jesus Christ. Hallelujah. Tinanggap ko ang aral mula sa Panginoon at akin namang binabahagi sa inyo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay at matapos magpasalamat, ito ay kanyang hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na binabahagi sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tas po natin ang kopa. Ganun din naman, matapos maghapunan, ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. We thank you that you have shed your blood on that cross. We thank you for that body, O God, na sa pamamagitan ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus, naging posible ang kaligtasan ng buong sanlibutan. At sa oras na ito, sama-sama po kami, not only Christ in your family, but every church, declaring the power of God's salvation in our lives, His deliverance, maging ang kanyang pagdating para iligtas ang bawat isa po sa amin. At kami po ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Ngayon pong oras na ito, tatanggap po kami at makikibahagi sa banal na hapunan na punong-puno ng pasasalamat ang aming puso. Sa ito lahat ng papuri, parangal at pagsamba. At dalangin din namin lahat ng may karamdaman. Saan man sila naroon, hindi po maiksi ang iyong kamay. We've been praying every day for all who are sick. Lahat ng may
nararamdaman sa kanilang lupang katawan. And we speak the power of the blood of Jesus right now. Maibabangon ang bawat isang may karamdaman mula sa banig ng kanilang karamdaman. Salamat po, Panginoon. At lahat na may mga problema sa mga relasyon, we are declaring reconciliation in the name of Jesus. Restoration in the name of Jesus. Salamat po sa lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay kumain. Tayo pong lahat ay minom. Hallelujah. We thank you, Jesus. We bless you, Lord God. Oh, we thank you, Jesus. Can we just thank the Lord? Can we just bless the Lord? Hallelujah. You are worthy of our thanksgiving, worthy of our praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Praise the name. All together, lift up your hands to the Lord God. Oh, praise Saan man tayo naroon, let us lift up the name of Jesus. for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Hallelujah. Oh, praise His name forevermore. For endless praise, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Sing it for the last time. All together now. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days, we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Bigay po natin ang palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At tayo po ngayon ay darako po sa ating pong paghahandog. Praise God. It's offering time. Ang sabi po ng Corinthians, no? We are blessed by God to be a blessing. Yung buhay pa lang po natin, sapat na dahilan upang patuloy tayong magkaloob para sa Panginoon. And every energy, every life, every work comes from God. Amen po ba? Bawat isa sa atin, alam ko, meron tayong patotoo kung paano nag-flow yung blessing ng Panginoon. Sa business world po, meron silang tinatawag na cash flow. Kailangang nilalabas, ini-invest yung pera para may pumasok. Ganyan din po ang prinsipyo ng kingdom ng Panginoon. Pag tayo nagtanim, may aanihin po tayo. Pag tayo naging pagpapala, meron ding mga pagpapalang ibubuhos ang Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for your goodness. We thank you for the power of your word, that you are encouraging us, that you are inspiring us, motivating us, lalo na po na kami maging pagpapala, magbigay ng aming ikapo, maging tapat sa aming pagkakaloob, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat puso, bawat kamay na nagpasya ng buong kagalakan na magkaloob, Panginoon, ng kanilang mga ikapo, ng kanilang mga offerings.
At ang mga salaping ito ay tunay pong magamit para lalong mailaganap ang iyong kabutihan, Panginoon, ang iyong katunayan sa buhay ng maraming tao. We thank you, Father, and we exalt you today and forever. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you, Lord. Bago po sa ating pong closing, very important announcements po para po sa lahat. Huwag po natin kakalimutan, every day from 5:30 hanggang pong 6:30 ay meron po tayong morning watch. Yan po ay from Monday to Saturday. Kapag naman po hapon, yung ating pong afternoon prayer, yan po ay alas 5 po ng hapon. Pero kapag po Wednesday, meron po tayong midweek service, yan po ay alas 5 din po ng hapon. Wednesday po yan. At kapag po Sunday, nagkaroon na po tayo ng changes po. Sa Sunday, yung ating pong Sunday service nag-umpisa na po ng 9 a.m. Ang gawin po natin para po hindi po tayo hiwa-hiwalay na nanonood, imbis na mag-host po tayo ng sariling party natin, share lang po yung ating pong link sa mga kaibigan po natin para buo yung panunood po natin. No po, para maging madali na nakakapag-communicate po tayo sa bawat isa. At wag po natin kakalimutan, let us support our youth and our young adults. Yung pong youth service po natin ay every Saturday at 4 p.m. At kapag naman po hapon po ng linggo, meron pong sing-along ang ating po mga young people. Yan din po ay alas 4 po ng hapon ng Sunday. Ang mga young adults naman po natin ay meron po silang pinapakita po mga videos po sa atin that we can learn from them. Yan po ay tuwing Friday. Kaya lang po, flexi time po sila. Anytime, basta tingin lang po kayo sa account po ng ating mga young adults at saka po yung mga radicals, youth network po natin para ho alam natin kung ano po yung mga gawain po nila. Yan lang po ang ating po mga announcements. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you po, Pastor Phil. Maraming pong salamat. Sinamahan niyo po kami sa inyong mga tahanan para sambahin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Naka-flash po yung ating pong bank account number. So sa mga taga-Christ niyo po, that para sa ating live streaming, mas maganda. Ngayon po ang ginagamit ng mga bata, cellphone. So, we need to raise that money, no, na 4K camera na kailangan po natin. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay tumayo na. Thank you, Jesus. Receive the blessing of God. Father, we thank you so much. Salamat sa mga salita mo na nagbibigay buhay. We refuse to be discouraged. Because your words are true. Your promises, Lord God, will never fail. We can depend on your faithfulness. We are surrounded by beautiful people, Lord. Beautiful people that loves us, supports us, and encourages us. Father God, we are thankful for your love. Salamat sa iyong biyaya. Sa oras po ito, I speak blessing. I speak blessing sa bawat sambahayan. I speak healing sa bawat may karamdaman. I speak breakthrough, financial breakthrough, spiritual breakthrough, even breakthrough in relationship, in their emotional life. I speak victory right now.
In the name of Jesus. Hallelujah. Now receive the blessing of God. Pagpalain ng Diyos ang bawat tahanan. Pagpalain niya ang bawat tubig na inyong iinumin. Pagpalain ng Diyos ang bawat pagkain at tinapay na ating kakainin. Pagpalain ng Diyos sa inyong kalusugan, ang iyong sambahayan. Walang anumang salot o karamdaman ang darating sa buhay ninyo. Psalm 91 and Psalm 23 will be activated in your life. God will be gracious unto you. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Receive the blessing right now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At tayo magsabi na, Amen. Amen. Let's give God the glory. Hallelujah. Salamat. We love you. Shalom. Enjoy the day. Put a smile in every face. Amen. Be an encourager. We love you. Shalom. Shalom. Hallelujah. God bless po.